Mag-iisang dekada na simula noong talikuran si Loida ng nobyong si Bal. Kahit anong paliwanag niya rito ay ayaw nitong maniwala. Ayaw nitong akuin ang responsibilidad sa kanya. Sobrang baba na ng tingin nito sa kanya pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para rito. Ganon yata, hindi patas ang mundo dahil laging pinapanigan ang mali kaysa sa tama. 9 na taon na rin ang nakaraan simula nung talikuran ni Lloyd ang trabaho sa syudad upang tuluyang makalimot sa dalang dilobyo sa buhay ng kanyang nobyo. Subalit pagawari niya ay kahapon lang nangyari ang pinakamatinding bangungot sa kanyang buhay. Pangyayari na hindi pa rin niya malilimutan kahit sa paglipas ng napakaraming taon. Nagtiwala siyang kaya siyang panindigan ng kanyang nobyo. Ibinigay niya lahat at wala nang natira pa sa kanyang sarili. Subalit ito pa rin pala ang wawasak sa kanya sa huli. Sana pala nagtiwala na lang ako sa sinabi ng mama ko noon. Sana hindi na lang kita pinaglaban sa kanila. Mababa ka. Marami. Bulyaw ni Bal sa kanya matapos ihampa sa kanyang muka ang litratong kuha niya habang tinatanggap ang tseke na may halagang 10 milyon. Kapalit niyon ay ang lubayan niya ito. At magpakalayo-layo na, dala ang malaking halaga ng pera na siyang kulang at hindi buong detalye. Dahil pagkatapos niya iyong tanggapin, ay sinampa lang naman niya iyon sa mukha ng ina nito sabay bitaw. Iyong eksenang iyon dapat ang pinaka-highlight at kinuna ng litrato. Subalit madaya ang mundo. Laging natatabunan ng mali ang tama. At dahil ultimo lamang siya at walang laban sa mga itong mapera, wala siyang boses para ipaglaban ang sarili mula sa mga ito. Uyom ang kanyang mga palad habang nakatitig sa malayo. Lagi na lang niyang naalala ang nakaraan. Nasa probinsya na siya at halos nasa gitna na ng gubat. Subalit ang kanyang isipan ay nasa alaala pa rin ang mapapait niyang nakaraan. Hindi niya alam kung kailan pa siya makakalimot. Hanggat walang hustisya, hanggat hindi siya nakapagigante, hindi mawawala ang sugat sa kanyang puso. Gold digger, yan ang pagkakilala mo sa akin, Bal. Sa haba ng panahong pagtitiis ko sa ina mo. Kahit sagad sa buto ang sakit na idinulot ng ina mo sa akin, pikit mata ako para sa'yo. Dahil mahal kita. Wala akong itinara sa sarili ko, Bal. Alam mo yan. Ibinigay ko sa'yo lahat. Nagtiwala ako sa mga pangako mo sa akin na kahit anong gawin ng mama mo, hindi tayo matitinag. Akala ko ba kakampi kita? Bakit sa mismo mga bibig mo pa maririnig ko ang masasakit na salitang hindi makain kahit ng aso? Ang sakit, Bal. Sobrang sakit. Napaikbi siya habang inalala ang mga pangyayaring iyon. Hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng pangyayari. Kahit anong pilit niyang ibaon sa limot, ay nananariwa pa rin sa kanyang alaala. Nailing na lamang siya sabay pahid ng kanyang mga luha. Napatingin siya nang marinig ang boses ng 9 na taon niyang anak. Huling-huli nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mabilis siyang ipinahid ang luha at niyakap ang anak para maibsan ang sakit na kanyang naramdaman. Nanay, umiiyak ka na naman. Wika nito. Nakita nito mismo kung paano siyang magdusa at halos gabi-gabing umiiyak tuwing maaalala niya ang lahat ng pang-aapi sa kanya ng ina ni Bal. At ang kanyang inaasahan na magtatanggol sa kanya, siya palalo ang maglulugmok sa kanya.
Nanay, sagutin mo naman ako. Papansin ng bata sa kanya. Ikaw talaga, gabi na. Bakit ka pa lumabas? Nananaginip kasi ako, Nay. May malaki na bumuhat sa akin. Sabi niya, siya na lang daw ang tatay ko. Mahal na mahal ka raw niya. Kwento ng bata na may pa-aksyon-aksyon pa. Natahimik si Loida nang marinig iyon. Sumagi sa kanyang isip ang madalas niyang napapanaginipang lalaki. Matangkad, gwapo, at mayaman. Lagi siya nitong pinapasyal sa napakagandang lugar. Hindi rin niya alam kung bakit siya sunod-sunuran sa lalaking iyon. Mukhang mabait naman at mapagkakatiwalaan. Yun nga lang, at hindi niya magawang maalala ang mukha nito kapag nagising siya. Blurred ang mukha nito sa kanyang panaginip, kaya laging nananatiling katanungan iyon sa kanyang isipan. Nanay, totoo po ba ang panaginip? Pukaw nito sa kanyang iniisip. Ha? May depende anak. Ibig kong sabihin, minsan, nako, ewan ko ba anak, hindi ko rin alam. Naguguluhan niyang sagot. Namimiss mo na ba ang tatay, ha, nanay? Tanong pa nito. Kaya napaawang na lang ang bibig sa gulat. Siguro nga ay medyo may natutunan na ang kanyang anak dahil sa grade 4 na rin ito. At ang lagi nitong tanong sa kanya tungkol sa ama nito noong kabataan. Ay marahil unti-unti na nitong naintindihan na abandonado sila ng ama nito. Ikaw talaga anak, ang dami mo nang alam. Matulog ka na doon, may pasok ka pa bukas. Utos niya rito. Sige po nanay. Magalang nitong sagot at pumasok na sa loob ng munti nilang kwarto. Sinundan niya ito ng tingin. Parang piniga ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang anak. Alam niya ang pakaramdam ng walang ama. Siya man ay lumaki at tatanda na ring hindi na silayan ang kanyang ama. Hindi yata at sumpa na sa dugo nila na tatandang walang masisilayang ama. Kikilala kaya ni Val ang anak niya? Oras na mag-cross ang landas ng anak naming si Valerie. Tanong niya sa kanyang sarili. Paano nga ba niya ma-deny kay Val na anak nito si Valerie? Gayong iisa lang ang itsura nilang mag-ama. Kahit pangalan ay doon niya yata na kinuha sa ama. Nagsisisi tuloy siya kung bakit Valerie ang ipinangalan niya sa anak. Pero imposible na sigurong magtagpo ang mag-ama gayong nasa ibang bansa na napermi si Val. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ang isiping iyon. Kahit talaga anong gawin niya para makalimutan ang dating nobyo, ay laging umiikot pa rin dito ang kanyang alaala. Dahil marahil sa anak nilang si Valerie. Papasok na sana siya sa kwarto dahil inaantok na rin siya nang biglang lumamig ang simoy ng hangin. Sarado naman ang mga bintana at pintuan. Pero paggawa rin niya ay nakabukas pa rin iyan dahil sa kakaibang lamig. Niyakap na lamang niya ang kanyang sarili. Biglang naamoy niya ang napakabangong pabango ng isang lalaki. Sobrang bango at kakaiba sa ilong. Ilang araw ko na bang napansin ang pabangong ito? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Naalala niyang Martes na araw iyon at tuwing Biyernes at Martes ng gabi ay lagi siyang nakakaamoy ng ganitong pabango. Lagi rin niyang napapanaginipan ng lalaking blurred ang muka. Sinubukan niyang umiga dahil sabik na siyang mapanaginipan muli ang lalaking iyon. Na kahit sa panaginip lang niya nakakatagpo, ay tila nagpapakilig pa rin sa kanya. Ilang minuto lang simula nang tuluyang mawala ang kanyang ulira, ay imahe agad ng lalaki ang bumungad sa kanya
pagmulat ng kanyang mga mata. Pakaramdam niya ay sobrang bigat at nais pa nitong pumikit. Ngunit sa kasabay kang makita ang binata, ay pinilit niya iyong maimulat. Alis na tayo. Naghihintay ang aking kabayo sa labas. Uwi ka nito. Bigla ring umiyak ang sinasabi nitong kabayo. Kaya agad siyang bumangon sa kasabay kang muling makapasyal kasama ito. Ilang beses na tayong namamasyal na magkasama. Subalit hindi ko man lang alam kung ano ang iyong pangalan at saan ka ba nakatira. Anong niya rito? Ako si Ibaro at malapit lang ang tirahan ko dito sa bahay mo. Talaga? Saan naman? Mukhang wala namang bahay na malapit sa akin. Ang kay Lolo Minda at Tia Magdalang. Nasa paanan pa ng bundok at halos 500 metro pang layo mula sa amin sa tuktok. Basta, nandyan lang ako. Pamimilit nito. Hindi na lang din siya nagpumilit na tanungin ito kung saan banda. Nang makarating sila sa isang lugar na may magandang tanawin, ay nalalayan siya nitong makababa sa kabayo. Doon lamang niya natitigan ang napakagwapong mukha nito. Ang gwapo mo pala. Anya, ngumiti lamang ito ng matamis. Nagsimula na silang maglakad sa gitna ng napakagandang tanawin. Hawak siya nito sa kamay at hindi niya alam kung bakit nakatitig lang siya dito lagi. Wari isang teenager na kinikilig habang hinahawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay. Titig na titig siya dahil unang pagkakataon na makita niya ng malinaw ang mukha ng lalaki. Salamat, Ibaro. Magandang bagay na nariyan ka para bigyan mo ako ng oras kagaya nito. Kahit paano ay naiibsan ang sakit ng aking nakaraan. Naintindihan ko. Alam ko ang pinagdadaanan mo at handa kitang tulungan para makalimot sa iyong nakaraan. Alam mo ang tungkol sa nakaraan ko? Gulat na tanong niya sa lalaki. Napatigil siya sa paglalakad habang napatitig dito. Oo, pasensya na. Basta alam ko. At handa akong tulungan ka para tuluyan ng mabaon sa limot ang iyong karamdaman. Handa akong magiging ama sa anak mo. Nang sabihin nito iyon ay agad siyang kumontra. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na iyon. Kaya kong maging ama at ina sa anak ko. Isa pa ay wala ngang pakialam ang ama ni Valerie sa kanya eh. Kaanya rito. Sige, kung yan ang desisyon mo, ay kaya kong irespeto yan. Kung kailangan mo ng pera, huwag kang magatubiling humingi sa akin. Kaya kitang bigyan. Uwi ka nito sa kanya. Tumangaw lang siya. Ngunit iyon ang hindi niya gagawin. Baka iisipin na namang mukha siyang pera. Gaya ng tingin sa kanya ni Val. At hindi niya matanggap ang bagay na iyon. Sobrang sakit na nakapangliit ng kanyang pagkatao. Marami silang magandang tanawin na iniikot ngunit mukhang wala naman doon ang kanyang focus. Paano kasi? May nakabuntot pa rin ang alaala ni Val. Kaya imbis na matuwa ay nabad trip pa siya. Ngunit kahit papano, kalaunay natuwa naman siya. Dahil nasilayan na niya ang gwapo ng mukha ng taong kasama niya lagi sa pamamasyal. Wari niya ay nasa hardin sila ng Eden. Sa dami ng magagandang tanawin. Tanggal lahat ang kanyang problema at mga alalahanin. Kagaya ng alalahanin niya sa pera. Nagsimula na kasi siyang mag-alala para sa financial savings niya. Napaubos na rin. Wala na siyang income pa simula nung magtago siya sa probinsyang iyon ng kanyang lola. Dahil sa ginawa ni Val. Nanay, gising. Gising sa kanya ni Valerie. Sabay tapik nito sa kanyang balikat. Nanay, hindi na ako makakapasok nito.
Alas 7 na, mahuli na ako sa klase. Reklamo ni Valerie. Tsaka pa siya nagising at natarantang bumangon. Natampal niya ang kanyang noo. Nako anak, pasensya na. Sa sobrang pagod ko yata. Kanya rito. Wala na rin itong magawa pa, kundi ang lumiban na lamang sa pasok. Babangon pa lamang siya mula sa kanilang papag na higaan nang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingala siya sa kinaroroonan nito. Ipinatong niya ito sa maliit na mesa. Agad niya itong dinampot para basahin. Mensahe ito mula sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nakasamahan sa trabaho sa isang mall. Bes, ano na? Ayaw mo pa rin ng trabaho? Mensahe nito. Bakit? Kunot noong tanong niya habang tinitipa iyon sa screen. Inilapag niya iyon ngunit agad ding tumunog, kaya agad na naman niyang dinampot. Diba, paubos na ang pinansyal mo. Tamang-tama, kailangan ng boss ko ng isang supervisor sa isa niyang agency. Hindi ka na mahihirapan pa dahil dati ka namang supervisor ng mall. At kaya ko ina-offer sa'yo kasi sobrang laki ng sahod. Bigla siyang nalito sa sinabi nito. Tahimik na sana ang buhay niya sa probinsya. Ngunit totoong paubos na ang kanyang pinansyal. Ano na? Tanong pa nito sa text nang hindi pa siya nagre-reply. Sinong mag-aalaga kay Valerie? Saan kami titira? Reply niya rito. Hindi problema yan. Ang laki ng apartment ko dito. Mag-isa lang din ako. Pwede kayong tumira ng dalawa dito, ano? At pwede tayong dalawa ang magbantay kay Valerie. Malaki na siya, kaya hindi na tayo mahihirapan, diba? Siguro ako naging matandang dalaga dahil dyan sa inaanak kong yan. Siya na lang lagi ang apple of the eye ko. Mahabang mensahe nito. Naku, bes, sobrang ng kabutihan mo sa akin. Nahihiya na ako sa'yo. Lagi mo na nga kaming pinapadala ng package dito, lalo na si Valerie. Text niya rito. Ayan ka na naman. Best friend nga tayo, diba? Wala yan, akong bahala, basta. Sumakay na kayo ng bus. Bukas ng umaga, dahil susunduin ko kayo sa himpilan ng bus. Wala siyang magawa kundi ang pumayag sa gusto ng kaibigan. Wala rin siyang pagpipilian dahil hindi naman sila pwedeng mabubuhay ng walang pera. Ito ang kailangan para mabuhay, kaya kailangan niyang kumayod ulit. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalangan at kinakabahan habang magliligpit ng kanilang mga gamit ni Valerie. Kailangan pa niyang puntahan ang paaralan ni Valerie para kunin ang mga mahalagang papeles para sa paglipat nito ng school. Wala na rin siyang magawa kundi ang ilipat ito. Kinabukasan, maaga silang tumungo sa himpilan ng bus. Walang kaalam-alam si Lloyda na ang bagong may-ari ng kumpanya ng liner na iyon ay ang dating nobyo. Buong akala niya ay nasa ibang bansa pa rin ito. Pagdating sa terminal ng bus sa lungsod, diretso lang siyang bumaba, wakay ang 9 na taong gulang. Hindi niya napansin ang dating sekretarya ni Val. Dahil bukod sa may suot itong antiparang degrado, ay mas lalong tumanda pa ito. Ang tanging napansin niya ay isang pamilyar na mukha na hindi niya maalala kung saan niya nakita. Subalit naramdam niyang malapit ito sa kanya noon, lalo na at pasulyap-sulyap din ito sa kanila ng kanyang anak. Gusto niya itong lapitan para tanungin kung saan sila nagkakilala. Subalit, bigla itong nawala ng paglingon niya kay Valerie para magpaalam sana na may lalapitan lang saglit. Inikot na niya ang kanyang tingin subalit wala na ito. Hindi na talaga niya mahanap. Samantalang ito ay tandang-tanda pa siya. Labas-masok siya sa opisina ng dating nobyo.
kaya tiyak na hindi siya makakalimutan ito. Lalo na nang matitigan ito ang kanyang anak. Halos hindi na ito makakurap nang makita ang anak niyang akay-akay niya. Babaeng bersyon ito ng amo nitong si Val. Agad na tinawagan ng sekretarya ang amo upang ipaalam ang tungkol sa batang dala-dala ni Loida. Mrs. Catalina, bakit ka napatawag? May meeting pa ako ngayon. Nung ni Val sa sekretarya. Magandang umaga po, sir. Pasensya na sa tawag ko ngayon. Kaso sir, importante ito ng sobra. Sobrang importante. Sige, ano yan? Sabihin mo. Sir, yung ex niyo pong si Loida, yung probinsyana. Nakababala ng bus ngayon at nagkasalubong kami. Kwento ng ginang. Anong kalokohan yan, Mrs. Catalina? Yan lang ang ibabalita mo sa akin. Importante na ba yan? Tinawagan mo ko para lang ibalita yan. Wala akong pakialam. Galit na asik ni Val sa sekretarya nito. Dahil doon ay nasira na agad ang araw nito. Sobra pa namang bugnutin ng binata simula nang maghiwalay sila ni Loida. Hindi po ganun, sir. May kasamang batang babae ang dati mong nobya at babaeng bersyon niyo po ang muka. Kailangan mong makita ang batang ito bago mo pagsisihan ang lahat, sir. Wika pa nito. Ano? Sundan niyo niya, Kuya Diego. Huwag niyong tantanan hanggat hindi sila makarating kung saan sila papunta. Utos nito. Agad din nitong kinansela ang meeting nito sa isang kliyente. Hindi imposibleng magkakaanak sila ni Loida dahil halos mag-asawa na silang mamuhay noon. Noong hindi pa sinira ng ina ni Val ang kanilang relasyon. Halos paliparin na ni Val ang kotse papunta sa nasabing lokasyon. Wala pang 2 oras ay nakabuntot na siya sa sekretarya at sa kanyang personal driver. Nakabuntot din ang mga ito sa isang taxi. At iyak si Val nang mag-inang Loida at anak niya ang lula ng taxi. Hindi niya maintindihan kung bakit parang sasabog ang kanyang puso sa sobrang pagkasabik na makita ang mag-ina. Anak ko iyon. Sigurado ako. Wika pa ng binata sa sarili. Samantalang, nag-message kay Loida si Melba, ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi ito maaring lumipan sa araw na iyon dahil kailangang sumama sa meeting ng amo. Sekretarya kasi ito kaya wala siyang magawa, kundi ang sumakay na lamang ng taxi. Nagtaka si Loida ng pagtigil ng taxi sa tapat ng apartment ni Melba ay may kasunod sa kanyang dumulog. Isang kotse na kulay itim at isang taxi din. Sabay pa ang mga itong nagbabaan. Ganon na lamang ang gulat niya nang makita kung sino ang bumaba. Si Val at ang mga tauhan nito. Nagtaka siya kung paano siya nasundan ng mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa mga ito. Lumapit sa kanya si Val. Matamang nakatitig sa kanya ang binata. Maging sa kanilang anak na si Valerie. Doon din namukhaan ng bata ang mukha ng kaharap. Siya ang tatay ko, hindi ba, Nay? Anong ni Valerie? Hindi nakaimik si Loida sa sobrang gulat. Umalis na kayo. Utos ni Val sa kanyang sekretarya at driver. Agad nagsialisa ng mga ito. Napatakbo naman si Valerie sa ama. Sa wakas, nakita rin kita, tatay. Ilang taon na kong nag-wish na sana magkasama na tayo. Natupad na ngayon ang wish ko. Tuwang-tuwa na sambit ni Valerie. Napayakap din dito si Val. Hindi may paliwanag ng binata ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam nito ay naging irresponsable itong ama. Bakit ka ba nagpakita? Tahimik ng buhay namin ng anak ko. May bahid na hinanakit na wika ni Loida. Hindi mo dapat itinago sa akin ang aking anak. May karapatan siyang mamuhay ng marangya. Wika nito.
Pagkatapos mo akong ipagtabuyan, ang kapal ng mukha mo, Bal. Buong loob na wika niya rito. Pakiusap. Hayaan mo muna kaming makapagpahinga. Pagod kami ng anak ko. Anya pa. Pumayag ito ngunit sinabing bukas na bukas ay dadalhin ito sa mansyon si Valerie. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Paano kung kukunin nito ang kanilang anak? Hindi siya papayag. Tanging desisyon ng anak lamang ang kanyang panghahawakan sa mga sandaling iyon. Tatay, hintayin ka namin. Wika ni Valerie sa ama. Kinabukasan ay maaga nga itong dumating para hiramin si Valerie. Nangako itong ibabalik ang anak sa gabi. Wala siyang magawa kundi ang pumayag. Aalis na rin siya para sa kanyang job interview. Kaya ayos na rin para wala na siyang alalahanin. Sabay silang umalis ni Loida ng apartment at itinuro nito kung saan siya mag-a-apply bilang supervisor. Iniwanan lang siya nito nang makapasok na siya sa nasabing gusali. Maingat niyang kinatok ang pintuan ng opisina. Talatang hinintay siya nito dahil agad din itong nagsalita. Pasok ka. Pagkarinig niyon ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at maingat na humakbang papasok. Ikaw? Gulat na sampit niya nang makita ang pamilyar na mukha. Ito rin ang kasakayan niya sa loob ng bus at ngayon ay malaya niyang naalala kung saan niya ito nakilala. Sa kanyang panaginip at ang weirdo para sa kanya. Kilala mo ako? Tanong nito. Hindi ba? Bakit? Hindi mo ako maalala? Takang tanong niya na nauutal. Ngunit biglang kumunot ang noo nito. Pagkaramdam niya ay binibiro siya nito. Hindi kita kilala, Binibini. At kaya ka nandito ay para mag-apply ng trabaho, tama? Tsaka lang siya tila natauhan at humingi ng paumanhin dito. Pasensya na po, sir. Kaaniya sa bayuko at lapag ng kanyang portfolio. Tanggap ka na. Hindi mo na kailangan dumaan sa kung anong training. Uwi ka nito matapos siyang ilapag ang kanyang mga papeles. Nawardohan man siya ay kailangan niyang kumilos ng normal. Nakakaya nga yata dito ang kanyang naging kilos. Baka iisipin pa nito na baliw siya. Ngunit mas lalo naman yata siyang nagulat nang makita ang pangalan nito. Ito si Ibaro Safadia. Kaya paano pang hindi ito ang lalaking laging laman ng kanyang panaginip noon sa probinsya? Mabilis lamang niyang natutunan ang kanyang trabaho. Isang linggo lang ay bihasa na siya sa kanyang mga gawain. Ngunit ang pagkatao ng binata ay nanatatiling katanungan pa rin sa kanyang isipan. Lalo lahat, lagi itong nakatingin sa kanya tuwing abala siya sa kanyang mga ginagawa. Lagi niya itong nahuhuli sa kanyang peripheral vision. Subalit nagkunwari lang siyang hindi napapansin ito. Hanggang makalipas ang isang buwan, ay hindi na ito makatiis. Niyaya siya nitong mamasyal. Wala naman sa iyo ang anak mo ngayon, di ba? Kaya pwede yata kitang imbitahin na mamasyal sa labas. Uwi ka nito. Napakunot ang kanyang noo. Paano nitong nalaman na may anak na siya kung totoong hindi siya kilala nito? Ngunit napaisip niya na baka si Melba ang nagkwento dito. At yun nga, natuloy ang kanilang pamamasyal. Date-date sila. Sana all. Habang kumakain sa isang mamahaling restaurant, ay bigla nitong naitanong ang tungkol kay Bal. Muli na naman siyang nagulat dahil maging ang tungkol kay Bal ay alam nito. Wala na siyang magawa pa kundi ang sagutin ito ng matino. Napahaba pa ang kanilang usapan at kung saan-saan pa iyon napupunta. Hanggang sa nakaramdam na siya ng pagod, kaya nagpaalam na siya dito.
Sa bawat araw na ipinapakita nito ang kabutihan ng puso nito, ay unti-unting nahulog ang loob niya sa binatang si Ibarro. Ngunit natatakot na siyang magmahal muli dahil sa pinagdadaanan niya sa kamay ng dating nobyo. Takot na siya sa mga mapera o mayaman na tao. Ngunit tila naman yata nakatadhana para sa kanya ang binata dahil bigla itong nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Sakto pang unti-unti na siyang nahulog dito. Naguguluhan siya dahil sa panaginip niya ay lagi niya itong kasama. Kung saan-saan pa nga sila nakakarating na mamasyal. Mga mahiwagong lugar na kahit kailan ay hindi pa niya nakikita sa totoong buhay. Ngunit sa ting magkikita sila sa trabaho, ay para namang wala itong naalala. Kaya iniisip niyang makaguni-guni o nahuhumaling na siya ng gusto sa binata. Kaya kung ano-anong kawarduhan ang pumapasok sa kanyang diwa. Isang gabing magkasama sila ni Ibarro na naghahaponan sa isang restaurant. Ay nakasabayan nila si Bal. Nagulat pa ito nang mapadaan sa kanilang lamesa. Kala ni Loida ay ayos lang dito dahil dire-diretso lang itong lumayo sa kanilang kinaroroonan. Ngunit laking gulat niya nang may hatid siya ni Ibarro sa apartment nila Melva. Hinintay nitong makaalis si Ibarro at nagmadaling lumapit sa kanya habang binubuksan niya ang gate. Kaya tuwang-tuwa kang kunin ko sa iyo si Valerie para may oras kang makipaglandian. Uwi ka nito. Anong sinasabi mo? Kaya ako pinapadala sa iyo ang anak ko dahil ayaw kong ipagdamot sa anak ko ang pagiging ama mo. Anong isyu mo sa akin? Galit na tanong niya rito. Ilang beses ka bang hilingin ng anak natin na sa mansyon ka natitira? Pagkatapos ng lahat, Bal, kahit kailan, hindi na ako titira sa mansyon niyo. Titira ka kung ayaw mong mag-file ako ng petition at sisiguraduhin ko mawawalan ka ng karapatan kay Valerie. Nanakot nito. Bigla siyang natahimik at napatitig dito. Seryoso ito kaya nagsimula na siyang mabahala. Bakit mo ba ginagawa ito sa akin, Bal? Hindi pa ba tapos ang pagpapahirap mo sa akin? Huwag ka ng maraming tanong. Sumama ka na lang sa akin. Ngayon din sa mansyon. Alam ni Valerie na uuwi ka ngayon din sa mansyon. Mas lalong sumikip ang dibdib niya at galit na galit siya sa binata dahil sa panggigipit nito lagi sa kanya. Nagpaalam siya kay Melba ng maayos. Inakala ng kanyang best friend na desisyon niya yon. Ang hindi nito alam ay napilitan lamang siya. Pumasok ka na. Malamig na utos ni Bal matapos buksan ang pintuan ng mansyon. Tinapunan niya ito ng tingin ngunit agad ding binawi. Galit kasi itong nakatitig sa kanya. Katulad pa rin noon nung huling pinagtabuyan siya nito dahil sa maling paratang sa kanya. Pinilit niyang kalimutan iyon at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata. Nang makita iyon ni Bal ay bigla itong naging maamo. Saktong pababa rin ng hagdan si Valerie nang pumasok sila ng pintuan. Nanay, dito ka na rin po ba titira? Tuwang tanong ng anak niya. Subalit si Bal agad ang sumagot sa tanong niyang iyon. Oo anak, dito na kayong mag-ina ko titira habang buhay na tayong magkasama dito. Uwi ka nito. Napaubo siya at tila hindi masikmura ang narinig. Habang buhay siyang titira dito, hindi nga ito humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ng ginawa nito at ng ina nito sa kanya, ay hindi maaari. Kinabukasan, maaga siyang pumasok ng mabigat ang loob. Ngunit wala siyang magagawa dahil kailangan niyang gawin iyon upang masigurong kasama pa rin niya lagi ang kanyang anak. Si Bal ay nagdesisyon na lumiban muna dahil gusto nitong kunin muli ang loob ng anak, lalo na ni Loida. Napagtanto nito na mahal pa rin nito ang dating nobya
Matagal nang nalaman ni Bal ang katotohanan dahil umamin na dito ang ina nito. Ngunit mataas pa rin ang garbo nito. Ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan itong kumilos bago pa maunahan ng ibang lalaki. Lalo pa at umaaligid kay Loida ang kanyang amo. Habang nag-aalmusal si Bal kasama ang anak, ay bigla nitong natanong sa bata kung may manliligaw si Loida doon sa probinsya. Wala po tatay, kaso may estranghero na laging nasa panaginip ko. Isang gwapong lalaki na pumupunta para bisitahin ang nanay. Sakay siya ng private helicopter para marating ang bahay namin. Kasi gusto niyang ligawan ang nanay. Gwapo at matangkad siya tatay at masaya ang nanay tuwing kasama siya. Kwento ng bata. No, hindi ako papayag na may manligaw na iba kay Loida. Galit na wika ni Bal sa kanyang sarili. Napatawa naman si Valerie sa naging reaksyon ng ama nito. Isang desisyon ang pumasok sa isip ni Bal. Ang ibaba nito ang pride sa katawan at humingi na ng kapatawaran kay Loida. Gusto nitong ligawan muli ang ina ng anak nito. Samantalang, si Ibaro ay biglang nakaramdam ng selos at galit kay Bal. Nalaman nitong sa mansyon na nito nakatira si Loida. At ayaw nito ang ganong senaryo. Hindi ito papayag na magkabalikan pa ang dalawa. Lihim nitong sinusubaybayan si Bal at napag-alaman nito na may nobya naman pala ang binata. Huwag mo kong subukan, Bal. Marami akong pwedeng gawin sa iyo na hindi kayang gamutin ng doktor. Wika nito sa sarili. Isang gabi, inihatid niya si Loida sa mansyon ng binata. Ngunit gumawa siya ng paraan upang makapasok sa mansyon na ito. Baka pwede naman ako magkape. Okay lang ba? Tanong ni Ibaro kay Loida nang makababa na siya. Oo naman, pwede naman boss. Mabilis na sagot niya. Ngumiti si Ibaro. Pagkakataon na iyon. Maling hakbang lang ni Bal ay tiyak na malalagutan ito ng hininga. Pinaupo ito ni Loida sa sofa habang nagtitimpla ng kape. Sakto namang bumaba si Bal sa hagdan. Galing sa kwarto nito. Halos magkadikit ang kilay ni Bal nang makitang may ipinasok na lalaki si Loida sa kanyang mansyon. Inilang hakbang agad nito ang kinaroroonan ng binata. Sa taas nitong siksto, sa haba ng mga paa nito. Ilang hakbang pa lang ay narating na nito ang kinaupa ni Ibaro. Sinong nagbigay ng pahintulot sa iyong pumasok dito? Galit na tanong ni Bal kay Ibaro. Parang gusto na nitong lamunin ang binata. Si Loida pare, bakit? Hindi ba maaari? Sarkastikong tanong ni Ibaro habang nakipagtitigan dito. Pamamahay ko ito at ako lang ang may karapatang magpapasok ng bisita dito. Ngayon, kung ayaw mong paglaruan ka ng baril ko, umalis ka na. Banta nito. Ganun. Nakakatakot naman pala iyang baril mo. Kaso bago mo siguro madukot yung sinasabing mong baril, bilangin mo muna kung ilang pigsa ang tutubos sa katawan mo. Matapang na banta ni Ibaro dito. Malakak ito at hinamak ng husto si Ibaro. Pinag-cross pa nito ang mga kamay sabay tayo at sinalubong muli ang mga titig ni Bal. Hindi ako nakikipagbiruan. Huwag mo kong pagtawanan dahil mababaw ang pasyensya ko. Galit na wika ni Ibaro. Ngunit mas lalong umalakhak si Bal, dahilan para matumbok nito ang ego ng binatang panauhin. Biglang may kung anong inusal si Ibaro at ganun lamang kabilis ang lahat. Dahil nagsilibasan sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Bal ang naglalakihang pigsa sa katawan. Maging sa mukha nito. Naghuhumiyaw ito sa sakit kaya napalabas ng kusina si Loida na puno ng pagtataka. Bitbit pa rin niya ang tasa ng kape.
Inaabot niya ito kay Ibarro. Walang ideya kung ano ang mga nangyari. At nagulat na lamang siya nang makita ang mukha ni Bal na puno na ng pigsa habang nag-uumiyaw ito sa sakit. Anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Loida. Itinuro nito si Ibarro na tila ba ay nagagalit dito. Halimaw ang lalaking iyan. Halimaw! Wika nito at mas lalo pang nag-uumiyaw dahil sa dami ng pigsa sa katawan nito. Nanginginig sa sakit ang binata. Huwag ka namang ganyan sa bisita ko, Bal. Mabuting tao si Ibarro. Pagtatanggol niya sa bisita. Pid lamang ang mga ngiti ni Ibarro habang nakatitig sa naghihirap na si Bal. Halimaw siya, Loida. Siya ang may gawa nito sa akin. Wika ulit ni Bal. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay unti-unti na itong nawawala ng malay. Nataranta si Loida at hindi alam ang gagawin. Agad niya itong nilapitan at tumingin ng tulong sa bisita. Tulungan mo ko, Ibarro. Hiling niya dito. Agad namang binuhat ni Ibarro ang katawan ni Bal. Sinakay nito sa kotse nito at dinala sa ospital. Huwag mo kasing subukan ng isang nilalang na hindi mo pa lubusang kilala. Buti nga, yun lang ang ginawa ko sa iyo. Mahinang sambit ni Ibarro habang inilapag sa loob ng kotse ang katawan ni Bal na walang malay. Bilisan na natin, Ibarro. Wika ni Loida kaya nagbandali rin itong sumakay at agad na binuhay ang makina ng sasakyan. Pagdating sa ospital ay hindi makapaniwala ang doktor sa sinabit ni Bal. Nanlumo ang mga ito at nagtaka. Grabing pigsa naman ito. Parang wala namang ganito sa panahon ngayon. Kung isa o dalawa siguro maniniwala ako. Puna ng doktor. Doon lang din nagsimulang magduda si Loida. Naniniwala siya sa mga natural na phenomenon. At alam niyang may hiwaga sa likod ng mga pigsa ni Bal. Malalim ang kanyang pag-iisip habang naglalakad sa pasilyo ng ospital palabas. Nang mamataan niya si Ibarro na nakatayo sa labas at tila naghihintay sa kanya. Nakatapat ito sa kristal na dingding at gano'n na lang ang pagkasindak niya nang makita ang nakakatakot nitong refleksyon. Wala itong damit at maitim ang lahat ng buong katawan. Na tila may nakapulupot na mga ugat ng kahoy na kulay itim din. Nanginginig siya sa takot pa at parang ayaw na niya itong lapitan. Napansin siya ni Ibarro sa ganong sitwasyon. Lumapit ito kaya napaatras siya na siyang ipinagtaka ng binata. Bakit? Tanong nito. Huwag kang matakot. Nagdag pa nito at akmang hahawakan na siya. Nang muli niyang inilayo dito ang sarili. Lumayo ka. Huwag mo kong hawakan, Ibarro. Hindi ka tao. Anya na siyang ikinabigla nito. Tila tanggap naman ito ang kanyang sinabi. At ilang saglit pa ay tumango ito, sabay ngiti ng tipid. Hindi ito umalis sa kanyang harapan. Sensya na, hindi talaga ako tao. Ako si Ibarro, na laging laman ng panaginip mo. At nang malaman kong may iwala kang babalik ng syudad, ay naghanap ako ng paraan. Kaya tayo nagkakilala sa personal sa ganitong paraan. Isa akong engkanto at hindi ako masama sa naging mabuti sa akin. At kaya ako nakadikit sa iyo dahil mahal kita, Loida. Higit pa sa pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Bal na yan. Wika nito. Natahimik lamang si Loida na lalong naguluhan. Ngunit isa lang ang pumasok sa kanyang utak. Ang hilingin dito ang kagalingan ni Bal. Dahil malaki ang duda niyang ito nga ang may gawa kung bakit nagkaroon ng maraming pigsa ang dating nobyo.
Gagawin ko to para sa'yo. Uwi ka nito at tuluyan na siyang iniwan. Ngunit ilang hakbang pa lang ay lumingon ulit ito sa kanya. Mahal kita, Loida, at ang taong iyan, sasaktan ka lang niya ulit. Uwi ka nito bago tuluyang umalis. Tahimik lamang siyang nakasunod ang tingin dito. Napagtanto niyang hindi naman pala ito nakakatakot. Nang bumalik siya sa kwarto ni Val, ay hindi na siya nagtaka nang makitang magaling na ang binata. Maging ang mga nurse at doktor na nag-aasikaso nito ay nagbulong-bulungan. Tahimik silang dalawa habang pauwi matapos itong ma-discharge ng ospital. Hanggang sa makarating na sila ng bahay. Pumasok na ito sa kwarto nito at siya patungo na rin sa kwarto niya nang magsalita ito. Mag-ingat ka sa lalaking iyon. Hindi siya tao. Uwi ka nito. Wala siyang reaksyon. Hindi rin siya sumagot. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, ay nananatiling bukas ang kanyang mga mata. Magulo ang kanyang isipan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Kailangan niyang magluto ng maaga dahil may pasok din si Valerie. May katulong naman pero pagdating sa pagkain ng kanyang anak, siya talagang naghahanda para dito. Pagkatapos lang niyang magluto nang bigla siyang sugurin ng sampal ni Agatha. Napakaaga nitong nanggulo at hindi niya iyon inasahan. Si Agatha ang noon pa man ay umaaligid na kay Val at gusto ng ina ng binata na siyang mapapangasawa nito. At ngayon ay ito na ang bagong karelasyon ng binata. Agatha, gulat na sambit niya habang sapo ang kabilang pisngi na sinampal nito. Wala kang hiya, Loida. Gagamitin mo pa talaga ang anak niyo ni Val para makuha mo ulit siya sa akin? Tinapos na niya ang sa inyo. Bakit ka pa bumalik? Kulang pa ba ang 10 milyon? Hindi totoo ang 10 milyon na yan, Agatha. Alam kong alam mo yan. Ganoon? Kaya pala nakipagsiksikan ka dito. Dahil nagsisisi ka na hindi mo iyon nakuha ng tuluyan. Galit na tanong nito. Dahil hindi ko pwedeng iwanan ang anak ko, Agatha. Siya na lang ang natira sa akin. Nawala lahat sa akin dahil sa paninira niyo sa akin. Kayo ng ina ni Val. Napakawalang hiya niyo. Napaiyak na siya dahil sa sobra ng pagmamaltrato ng mga ito. Wala man lang siyang magawa. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi pwedeng pati anak niya ay hindi niya ipagtanggol. Gagawin niyang lahat para sa kanyang anak. Natatakot siyang pumatol at baka palalayasin siya ni Val. Dapat pala pinapatay na kita noon. Hindi dapat ako nakontento sa mga paninira lang sa'yo. Hayop kang babae ka. Nakahanap ka pa ngayon ng alas. Gagamitin mo pa yata para makuha muli ang atensyon ni Val. Kasi halos wala na siyang oras para sa akin dahil dyan sa anak mo. Huwag mong idamay ang anak ko, Agatha. Wala akong balak agawin sa'yo si Val. Ngunit huwag mo namang tangkain pa na oras na para sa anak ko ay agawin mo pa kay Val. Hindi ka bata, Agatha. Isipin mo yun. Kikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ng pagkakataon ng anak ko para sa ama niya. Pangako. Wala akong gawin na ikakasira ng relasyon yung dalawa ni Val. Ganyan lang dapat. Makiusap ka sa akin para sa anak mo lang. E di walang problema. Magtitiis ako para sa anak ko. Naiyak niyang wika dito. Ngunit tinawanan lang siya nito. Masakit ang loob niyang umalis doon. Nag-chat siya para gisingin ang kanyang anak dahil may pasok pa ito. Paakyat na siya ng kwarto nang makasalubong ang lalaking dahilan ng mga pasakit niya sa buhay. Matalim ang mga titig niya rito. Wala itong alam na maagang sumugod ang nobya nito. Marahil ay nabalitaan ni Agatha
ang pagka-ospital nito kagabi. Sana pala hindi mo na ito gumaling sa mga pigsa nito. Naalala niyang hindi pa nga pala siya nakapagiganti dito. Ngunit, kailangan niya ba yun? Nagtaka si Bal sa kanyang titig dito. Napaisip ang binata. Maaga pa ay nakasimangot na siya na tila ba galing sa isang gulo. Naisipan ni Bal na i-check ang monitor ng CCTV upang malaman kung ano ang nangyari sa baba. Napakagat ito ng labi nang makitang nasa baba pala ang nobya. At halatang nababagot na ito kakahintay sa kanya. May kasunduan sila na bawal itong umakyat sa kanyang kwarto. Dahil oras na gagawin ito iyon, ay hindi na ito makakapasok sa mansyon ng binata. Hindi may pagkakailang mahal pa rin ni Bal si Loida. Dahil ang kwarto nilang dalawa, nung nagsama sila, ay walang ibang nakapasok na babae. Ang gusto nito ay puro alaala lang nila ni Loida. Ang siyang tanging maalala nito sa kwartong iyon. Yun nga lang, at mataas ang karbon nito sa sarili. Dahil hindi pa rin matanggap ang inakalan nitong ginawa ni Loida na pagtanggap ng pera kapalit ng kanilang relasyon. Na-review ni Bal ang mga pangyayari. Napatakip na lamang ito ng bibig nang makita ang pagharap ng dalawang babae sa buhay nito. Doon din ito nalaman ang dating pangyayari, ang tungkol sa isyu na 10 milyon. Hindi akalain ni Bal na hindi totoong tinanggap ni Loida iyon. Parang gusto na itong suntukin ang sarili. Halos iba to ni Bal ang monitor ng CCTV. 9 na taon itong pilit kasuklaman ng babaeng hindi mawala-wala kahit kailan sa puso at isipan nito. Ilang taong naghihirap ang mag-ina nito at ilang taong sinayang nito sa maling paniniwala at maling babae. Hindi na napigilan ni Bal ang magwala sa galit. Sinisisi nito pati ang sarili. Dapat lang dahil naging tanga ito at bulag sa katotohanan. Nagulat si Loida sa mga kalabog galing sa kwarto ni Bal. Nagtaka ito kung ano ang mga kalabog na kanyang narinig mula sa kwarto ng dating nobyo. Pakiwari niya ay may nagwawala. "Ano yun, nanay?" tanong ni Valerie nang marinig yun. "Hindi ko rin alam, anak. Bilisan mo na lang dahil may pasok ka pa." Utos niya sa anak. Buti na lang at nasa sofa ang si Agatha nang bumaba sila para kumain. Hindi na ito pinansin pa ni Loida. Saktong patapos ng kumain sa Valerie nang makita ang ama na pababa ng hagdan. "Daddy," tawag nito. "Magandang umaga, anak." Mula sa mudong bati nito. "Magandang umaga, Daddy. Alis na po tayo?" tanong ng bata. "Sige, anak. Sandali lang. Babalikan kita agad." Wika nito at nilapitan na si Agatha na noon ay nasa sofa. Nagtaka si Loida dahil mukhang pinapagalitan ito ni Bal. Ang mas nakakapagtaka pa ay parang umiiyak itong palabas. Ngunit hindi siya nagpahalata na tila nakikiusisa sa mga ito. Patay malisya lamang siya hanggang sa kunin nito ang kanilang anak para ihatid sa eskwelahan. Pagbalik nito ay nagulat si Loida nang bigla siyang hinila ng binata para yakapin. Hindi na matiis ng binata ang sakit ng kalooban nito. Hindi dahil nasaktan ito, kundi dahil sa ginagawang pagpapasakit at pag-abandona sa kanya na wala naman talagang nagawang kasalanan. Masyado itong nagpalunod sa galit noon at hindi na nito naisipan pang paimbestagahan ang mga paratang sa kanya. Lalo pat ina na mismo nito ang gumawa ng bagay na iyon. Masyadong nagtiwala ang binata sa makasarili nitong ina. Nagtaka naman si Loida sa ginawang pagyakap nito sa kanya. Ramdam ni Loida na tila ba nagsisisi ito. "Bakit?" tanong niya rito. "Patawarin mo ko, Loida." Bulong nito.
kasabay ng pagtaas baba ng balikat dahil hindi niya nito mapigil ang paghikbi. Napakunot ang noo ni Loida, ngunit hindi niya magawang kumawala mula sa pagkakayakap nito. Sobrang higpit at tila ba ayaw na nitong bumitaw pa sa kanya. Pwede bang tayong magbakasyon ni Valerie? Aalis tayo. Kalimutan natin ang lahat ng nakaraan. Uy, ganito. Mas lalo siyang nagulat. Ganon lang iyon kadali lahat. Ingay ng kambing. Sa lahat ng pinagdadaan niya ng hirap, ganon na agad iyon. Hindi siya makasagot. Sa huli ay sinabi niya rito na depende kung papayag si Valerie. Kaya't may alitan sa pagitan nila. Kumpara sa kanyang anak, ay ayaw rin niyang maging makasarili. Kinagabihan ay tinanong agad ni Val ang anak sa mismong harapan niya kung pwede silang magbakasyon sa Japan. Yung tatlo lang sila. Totoo, tay. Siyempre, gustong gusto. Salamat, anak. Gusto ko lang bumuo ng alaala na magkasama tayong tatlo. Pangako, anak. Gagawin ko lahat para maging buo ulit tayo. Babawi ako sa inyo ng nanay mo. Uwi ka nito. Napasulyap lang si Loida dito. Hindi niya alam kung bakit parang hindi siya masaya. Parang huli na ang lahat para sa kanila. Masigit na inalala niya si Ibaro. Ang mga alaala nila kahit sa panaginip lamang iyon madalas. Alam niyang iba ang katauhan ni Ibaro. Isa itong engkanto at minsan na niyang nasilayan ang nakakatakot na mukha nito. Ngunit pakiwari niya ay mas nakakatakot muling pagkatiwalaan ang binatang ama ng kanyang anak. Lalo pa at buhay na buhay pa rin ang atribida nitong ina. Mas magtitiwala pa siguro siyang hindi siya sakta ni Ibaro kaysa nito, na sa tagal ng panahon ay tsaka lang nagparamdam sa kanila kung kailan malaki na si Valerie. At aminado siya sa kanyang sarili na unti-unti nang nawala ang pagmamahal at tiwala niya sa lalaking kaharap. Biglang sumiklab lahat ang hinanakit sa kanyang dibdib. Subalit nagtaka rin siya sa biglang pagbabago ng ugali nito. Matapos kumain ni Valerie ay nauna na itong umakyat ng kwarto. Naiwan silang dalawa. Sinubukan siyang lambingin ng binata at sinubukang halikan siya. Subalit mabilis siyang tumayo mula sa kanyang selya. Lumayo ka sa akin. Huwag na huwag mo kong hawakan. Wala tayong relasyon. At hindi ko na pinangarap na magkaroon ng lalaking kagaya mo sa buhay ko. Wika niya habang umiiyak. Kaya bigla ring natauhan si Val at dumistansya sa kanya. Napahagulgol siya habang inalalang masakit na pinagdadaanan sa kamay ng lalaking kaharap at sa ina nito. Pasensya na, Loida. Nawala lang ako sa sarili. Marahil dahil matagal na kitang na-miss. Hindi ka naman talaga nawala sa isip at puso ko. Sana may pagkakataon pa para makabawi. Sana mapatawad mo pa ako. Uwi ka nito sabay hilamos na muka. Ngunit malabo na iyong mangyari. Para kay Loida ay bangungot na lang ito ng kanyang nakaraan. Kung hindi sa anak nila, hindi siya makipagsiksikan sa bahay nito. Nang makaakyat si Val ay lumabas na rin siya dahil pakaramdam niya ay masikip ang kanyang dibdib. Kaya gusto muna niyang lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit kakaupo lamang niya sa upuan ng patio nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Bakit ba nagtitiis ng ganyan? Nasasaktan akong makita na nagkakaganyan ka. Uwi ka nito. Alam niya agad kung sino ito, kaya hindi na siya nagaksayang lumingon pa dito. Ang tagal mong hindi nagparamdam uli. Kahit sa opisina, hindi ka na pumapasok. Sagot niya rito. Dahil alam kong takot ka pa sa akin. Ngunit hindi naman talaga ako nawala sa iyo.
Lagi akong nasa malapit mo, nakabantay sa'yo. Gusto kitang ipagiganti sa kanila, kaso hindi ko ginawa. Dahil alam kong hindi mo ikakatuwa. Litanya nito. Tahimik lamang siya habang malayo ang pag-iisip. Nakahalata naman si Ibarro na tila wala siya sa kanyang sarili. Mamamasyal pa kayo sa ibang bansa? Uwi ka muli nito. Pati iyan alam mo? Takang tanong niya. Oo, nakita kong hindi ka masaya. Nararamdaman kong may mahalaga ako sa iyo, Loida. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Alam ko magiging masaya ka sa akin, Loida. Nararamdaman kong mahal mo na ako. Uwi ka nito. Gusto ko. Subalit gusto ko munang makasama ang anak ko. Gusto ko munang makita siyang masaya habang namamasyal kami sa ibang bansa. Kapag nakabalik na kami, tsaka na ako bubuo ng desisyon. Kung ganon, handa akong maghintay, Loida. Masayang uwi ka nito. Sinisiguro nitong makukuha nito si Loida. Oras na makabalik na siya mula sa pinangakong bakasyon ni Bal. Hindi pumasok ng opisina si Bal simula ng araw na iyon. Isang buwan itong mawawala dahil sa ipinangako nitong oras para sa anak. Balak din itong kunin ang loob ni Loida. Kahit ramdam na nito ang pagiging malamig niya sa pakikitungo rito. Nahalata na rin ni Bal ang kawalan niya ng gana na makisama dito. At hindi siya masisisi ng binata kung bakit bigla na lang nagbago ang lahat. Hindi hamak ang sakit na ipinaranas nito sa kanya noon. Mabilis na nagawa ng paraan ng papeles nilang mag-ina. Pera nga naman talaga. Hindi yun nakapagtataka dahil may impluwensyang pamilya ang mga ito. Sobrang tuwa ni Valerie. Paakyat pa lang ng eroplano. Kahit si Loida nang makita ang reaksyon ng kanyang anak ay sobrang natuwa. Kung ano ang kaligayahan nito ay iyon na rin ang magpapaligaya sa kanya. Pagdating nila ng Japan ay mas lalong natuwa ang kanilang anak. Nanay, sana lagi tayong ganito. Laging magkasama at laging masaya. Uwi ka ng bata. May bahid ng pait ang kanyang peking ngiti. Hindi niya mawari pero lahat ng kanyang pagaramdam kung bakit siya naroon ay para lang sa anak. Hindi para sa sarili. Dahil kung para sa kanyang sarili, hindi siya dapat naroon. Kasi mas masaya siya sa presensya ni Ibarro. Mas nais niyang kasama ito sa isang lugar na tahimik at tila isang paraeso. Mas magaan ang kanyang loob at lahat ng positibong enerhiya ay nasa kanya tuwing si Ibarro ang kasama. Bakit parang ayaw mo kaming kasama ng anak natin, Loida? Malungkot na tanong ni Bal. Pwede ba, Bal? Huwag mong iparinig sa anak ko ang bagay na iyan. Bulong niya rito. Tumango naman ito at huwad ng ngumiti. Ngunit ang totoo ay nasasaktan ito sa malamig na pagkikitungo ni Loida sa kanya. Wala rin itong ibang sisisihin kundi ang sarili. Sa ilang taon na pagdurusa ni Loida, sa maling paratang na dapat sana ito ang magtatanggol sa dalaga. Ngunit ito pa mismo ang halos ng maliit sa kanya. Sa buong araw nilang pamamasyal ay napagod ng gusto ang bata. Kaya mabilis itong nakatulog. Subalit si Loida ay nananatiling malalim ang iniisip habang nagkakape sa labi ng hotel kung saan sila nakapag-book ng isang buwan. Hindi ko pa ba matutulog? Biglang pukaw ng atensyon sa kanya ni Bal. Matulog ka na doon. Susunod ako. Hintayin na lang kita. Hindi pa naman ako inaantok. Sagot nito. Nilingon niya ito at sinamaan ang tingin. Pwede ba, Bal? Hindi tayo maayos sa isa't isa. Huwag kang umasa na magiging okay tayo. Dahil si Valerie lang ang rason kung bakit tayo magkasama ngayon. Loida,
Sana mapatawad mo pa ako. Kaya tayo magkasama ngayon. Dahil gusto kong kunin muli ang loob mo. Sana magtiwala kang muli sa akin. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagmamakaawa nito. Ngunit mas lalo yatang uminit ang kanyang ulo nang makita ang miserable nitong mukha. Pwede ba? Huwag kang magpapaawa dahil hindi ka nakakaawa. Mas lalong kumukulo ang dugo ko sa iyo. Singhal niya rito. Hindi na ito umimik pa at maya-maya ay napansin na lamang niya ang pagtaas baba ng balikat nito. Pilit nitong pinipigil ang bawat pag-ikbi nito. Gusto niyang maawa dito subalit naalala niya ang kanyang pinagdaanan. Masigit pa rito ang paghihirap na kanyang dinanas. Kung nawawalan man siya ng awa dito, marahil ay kagagawan din ito iyon. Gustong-gusto na niyang umuwi na. Ngayon ay napagtanto niya nang hindi na talaga siya umibig sa ama ng kanyang anak. Sinubukan na niyang makisama dito, subalit pagkamuki lamang ang kanyang naramdaman dito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ilang beses din ang kanibal na kunin ang kanyang loob, subalit wala itong nagawa. Dahil sa kanya pa rin ang susi kung sakaling mang maging maayos ang pagitan nila. Tatay, babalik pa ba tayo dito? Tanong ni Valerie matapos nilang mag-impake. Depende sa nanay mo, anak. Baka sa susunod, kayo na lang ng tatay mo, anak. Baka kasi may importante akong asikasuhin. Sana maintindihan mo, anak. Iyon naman ang sagot ni Loida. Sa tono ng pananalita niya, ay ramdam ni Val na ba iba siyang ipinapahiwatig. Biglang nalungkot ang reaksyon ng mukha nito, ngunit hindi niya iyon pinansin ni Loida. Ayaw niyang magpaapekto sa lahat ng mga pagpapaawa nito. Buo na ang kanyang desisyon. Mas mahalaga sa kanya sa Ibarra at sa pagbalik niya ng Pilipinas. Ito na ang bibigyan niya ng atensyon. Pagod sila sa biyahe pagdating ng mansyon, kaya maging si Loida ay nakatulog na din. Nalagitnaan ng kanyang tulog nang biglang bumungat ang imahe ng lalaking nais siyang makasama habang buhay. Wardo mang isipin pero mas nararamdaman niyang ligtas siya sa kamay ng lalaking ito. Nakauwi ka na pala? Tanong nito na nakangiti. Oo, at gaya ng pangako ko sa iyo, handa na akong sumama sa iyo. Kahit saan man tayo manirahan. Talaga mahal ko. Sasama ka sa akin. Oo, Ibaro, kahit saan. Kung ganon, halika. Sumama ka sa akin dahil ipakilala kita sa pamilya ko. Uwi ka nito. Kaya bumangon na siya. Tila naman kay lambot-lambot ng kanyang katawan at nung maglakad siya ay tila nakalutang lang siya sa ere. Hindi niya alam kung paano sila nakarating sa napakagarang mansyon. Basta ang naalala lamang niya ay biglang may liwanag na tila humigop sa kanila. Tapos ay nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay ganon kagarang bahay na ang bumungad. Kumikinang ang gintong nakalapat sa mga parte ng mansyon. Mga mamahaling bato at kung ano-ano pang mga palamuti na nakadisplay sa mansyon. Isang donya na nakasuot ng maraming damit ang sumalubong sa kanila. Pakiwari niya ay bumalik sila sa panahon ng mga Kastila. Ang suot nito ay may halintulad sa mayamang angka ng mga Kastila noong panahon ng pananakop ng mga ito sa mga Pilipino. Ibaro, ito ba ang sinasabi mong mortal na minahal mo at gustong gawing may bahay? Tanong nito. Aking ina, ito si Loida. At tama ka. Siya ang babaeng nais kong maging kasama sa habang panahon. Sagot ng binata. Maayos siya nitong pinakilala sa ina nito. Paramdam niya ang init ng pagtanggap nito at iginiya pa sila nito patungo sa kainan.
Hali kayo anak. Sigurado akong gutom na kayo ng pinakamamahal mong ito. Nakangiting wika ng ginang. Tama kayo ina. Kami po ay gutom na. Masayang sagot ni Ibarro. Doon yata niya nakita ang ordinaryong kainan at tila ba may okasyon sa sobrang dami ng masasarap na ulam. Umupo na kayo. Maya-maya lang ay lalabas na ang ama mo Ibarro. Utos ng ina nito. Opo ina. Sagot ang binata. Sabay hila ng upuan para kay Loida. Pakaramdam ng dalaga ay para siyang prinsesa kung ituring ng mag-ina. Kaya doon pa lang ay komportable na siya. Walang pressure habang kaharap ang mga ito. Nang bumungad ang ama ni Ibarro, ay kinamusta rin siya nito. Pinuri, kinausap ng maayos. Kaya mas naging komportable pa siya. Ang tagal ding nakabuntot nitong si Ibarro sa'yo. Kwento ng ama ng binata. Napatingin siya sa binatang nag-aalangang titigan siya. Napangitiin na lang siya dito. Sana hindi mo gagawing iwanan ang aming nag-iisang anak. Wika ng ama nitong malungkot ang reaksyon at hindi niya alam kung bakit. Mahal na mahal ko ang inyong anak. Mahal ko si Ibarro at handa ko siyang samahan kahit saan. Buong loob niyang sagot. Bakas ang tuwa sa mukha ng mga magulang ni Ibarro. Ibig sabihin ay magiging masaya na ito ng tuluyan na siyang pangarap ng mga magulang para sa mga anak. Sige iha, kumain ka na. Kahit saan dyan pwede mong kainin. Sasama ka na kay Ibarro, hindi ba? Tanong pa ng ina ni Ibarro. Opo, sasama na po ako kay Ibarro. Sagot niya. Pagkatapos siyang kumain ay unti-unting naging normal ang kanyang pakaramdam. Hindi kagaya kanina na parang ang gaan ng kanyang katawan. Na kung maglakad siya, ay para lang siyang nakalutang. Ngayon ay pakaramdam niya ay napakasolid na ng kanyang katawan. Ngayon, maninirahan ka na dito kasama si Ibarro at wala nang atrasan pa. Ikaw ang magpapalaki ng aming angkan at magpaparami ng aming lahi. Wika pa ng ama ni Ibarro. Handa po ako sa lahat. Ani habang masayang nakatingin sa binata. Samantalang, hindi matigil ang iyak ni Valerie habang yakap ang katawan ng ina na wala ng buhay. Nanay, bakit? Gising nanay. Bakit ayaw mong magising? Gising na po inay. Hiling ng bata. Anak, tama na yan. Wala na ang nanay. Kailangan mong tanggapin na tayong dalawa na lang ang magsamang mamuhay. Wika ni Val sa anak habang pilit nitong pinapahinahon. Alam ni Val na sobrang nasaktan ang kanilang anak. Maging siya ay hindi matanggap ang nangyari kay Loida. Ang sabi ng doktor ay heart attack ang dahilan ng pagkawala ni Loida. Hindi yon matanggap ni Val. Balak pa niyang buuin ang pamilya niya. Subalit ito na ang nangyari. Hindi pa nga siya nito napatawad ng lubusan. Ngunit wala na siyang magawa pa. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kahit pahabang buhay niyang dadali ng pagsisisi na iyon. Na nung nasa piling niya ito, ay hindi niya binigyan ng halaga ang pagmamahal nito. At sakripisyo na maitaguyod lang ang kanilang anak. Habang nasa burol ay may namataan si Valerie. Na isang lalaki na nakatayo malapit sa kanila. Namukhaan ito ng bata. Kaya mabilis nitong itinuro iyon sa ama. Tatay, siya yun. Sigaw ni Valerie. Anong siya? Anong sinasabi mo anak? Takang tanong ni Val. Tatay, siya yun. Kinuha niya ang nanay. Noon pa siya laging sumasagi sa panaginip ko. Mahal niya ang nanay at gusto niyang kunin. Ngayon nandito siya. Wika nito habang tinuturo ang isang pamilyar na lalaki. Si Ibarro iyon kaya biglang kinalabutan si Val.
Iyon ay tuluyan na niyang napagtanto na hindi normal ang pagkawala ni Loida. Ang nagkukunaring mortal na si Ibarro ang may kagagawan kung bakit sila nilisa ng babaeng ina ng kanyang anak. At ang babaeng sana ay dahilan kung bakit mas lalo pa siyang nagsusumikap na umunlad. Nung makita siya nitong nakatingin sa kinaroroonan nito, ay mabilis itong lumayo. At gano'n na lang ang pagtataka niya na sa isang kisap mata lang, nawala na itong bigla sa kanyang paningin. Tunay nga itong hindi normal na tao. At isa lang ang sumagi sa kanyang isipan. Mas pinili itong mahalin ni Loida kaysa sa kanya na isang mortal. At wala siyang magawa. Dahil noong panahon na puno ng pasakit ang dating kasintahan, si Ibarro ang siyang naging sandigan ng babaeng hindi niya dati pinapahalagahan. Huli na nang mapansin niya na may isang immortal na umeksena sa pagitan nila ni Loida. Kung sana noon pa niya napansin ang lahat ng pagbabago kay Loida. Isang aral sa iba na maging mapanuri sa katotohanan. Dahil ang tiwala kapag tuluyan ng nabahida ng sakit ay mahirap nang maibalik. At alam niyang hanggang sa katapusan ng buhay ni Loida sa mundo ay malaki ang hinanakit nito sa kanya. Ngunit isang pinaumina ang hindi niya alam sa buhay ng dating iniibig na si Loida. Nasa piling na ito ni Ibarro, ang engkantong totoong umibig ng buo dito. Wakas. Hindi ko alam yung kwento kung malulungkot ba ako o maging masaya. Pero parang nakakalungkot. Iniwan kasi yung anak, no? Mag-iisang dekada na